Mayroon po akong boyfriend na supposed to be fiancé ko na po for almost 4 years na po kami. Okay. And right now po, hindi po kami in good terms. Fiancé Kasi mo, po- ibig sabihin ikakasal kayo. May date na ba yan? Wow, sana all engaged. Kasi po yung boyfriend ko minsan, nalaman ko din po na katabi niya yung mama niya matulog. Katabi pa si Mami. Ilang taon na ba tong boyfriend? 24 na po. At the age of 24, tabi pa silang natutulog ng mama niya. Opo. So, Dahil? akala ko Baka naman talagang close lang siya sa mami niya, hindi natin alam. Or baka naman medyo limited yung space sa bahay. Pwedeng ganun. hindi naman po sila ganun ka gipit sa pera. Pero parang yun daw po yung nakasanayan nila. Actually po, naging problem din po naming dalawa yan kung bakit sa mama niya pa rin po siya natutulog. So parang ano to, no? Parang mama's boy siya, ganun. Sobrang mamas boy naman to. Pero may mga iba naman kasi na kahit malaki na, tumatabi pa rin sa magulang, di ba? Unless araw-araw mong ginagawa. Binaliwala ko na lang po yun at inintindi ko na lang po. Pero close ba kayo ng mama niya? Minsan nga po sinusungitan din po ako ng mama niya. Pero Ayun. So yung mami or yung soon-to-be na mother-in-law ng caller is hindi sila okay. Sinusungitan daw siya nung nanay. Pero nung araw po nung proposal na celebration po namin, nung hindi ko na po mahanap yung boyfriend ko, nakita ko po siya sa isang guest room. Since kapag doon po kami, doon ako natutulog. Pero doon po, kasama niya po yung mama niya. Nakita ko po doon yung boyfriend ko na nakahiga po sa hita ng mama niya po. Wow! Sobrang mamas boy. Hindi ko ma-imagine nakahiga ka no? Sa mami mo. 24 years old. Grabe naman si kuya. And then, natutulog, umiidlip, anong ginagawa? Akala ko po nung una, natutulog lang po siya. Nung lumapit po ako, nakita ko po nagda-dress feed pa rin po siya sa mama niya. Ha? What? Wait lang ha. Is this a joke? Hindi po DJ Farah. Ito ba yan? Kung may imagine na. So nakahiga. Tapos nakaganon si mami. Kasi di ba pag breastfeed nakaganon. Okay, before tayo mag-react, alamin muna natin kung ba't nga ba nagkakaganto. Sa development po kasi ng bata, meron tayong 5 stages na kung tawagin ay psychosocial development. Andyan yung oral, anal, phallic, latent, and genital phase. Sinasabi sa theory na to na nakadepende yung pleasure or yung sensation ng bata kung anong stage siya sa development. At kapag nagkaroon ng problem sa stage na to, pwede silang magkaroon ng tinatawag nating Oedipus or Electra complex. Sa Oedipus complex, ang nangyayari dyan, yung batang lalaki o yung anak na lalaki, nakakaramdam siya ng sobra-sobrang attachment sa kanyang nanay at nakakaramdam ng selos sa kanyang tatay. Sa Electra complex naman, pambabae po yan. So, sa anak na babae, nakakaramdam siya ng selos sa kanyang mommy and sobrang attachment sa kanyang daddy. At doon na po pwede magkaroon ng mga problems kagaya nung nangyari sa caller. Na kung saan sa edad na 24 years old, natutulog pa rin siya sa katabi ng kanyang mommy and yun nga, nagbe-breastfeed pa rin daw siya sa kanyang mommy. Hindi ko po alam kung ano po yung ire-react ko po nun, kung nananaginip po ba ako nun or totoo po yun. Pero totoo po talaga eh. Tsaka nagulat din po silang dalawa na nakita ko po yun. Nagkagulatan ika nga. Huli sa akto. Kasi for sure wala nang gatas yun eh. Opo. 'Di ba? Kasi nagkakagatas lang naman kapag 'di ba, kapag after manganak. Pero ang weird naman para dumi siya. So, anong explanation niya sa'yo? Ayun po, sabi po ng boyfriend ko, ginagawa po talaga nila yun ng mama niya para daw po kumalma siya. Sa ano po, sa mga feelings po, kunyari na excitement po or happiness. Kasi po parang nakasanayan din. Since sabi nung fiancé niya or boyfriend niya na feeling niya nakaka-relax or nakakakalma ng pag-iisip, masasabi natin na meron tong mental health issue component. Ang pinakamagandang gawin kung may kakilala kayo na merong ganto or kaibigan, kamag-anak is magpunta sa isang psychiatrist, psychologist, or mga therapist. Kailangan kayo makausap or magkaroon ng counseling or mga behavioral therapy para matama yung mga ganitong behavior. Pero tandaan natin na itong Oedipus complex, hindi po ito diagnosis hindi ito isang karamdaman. Isa lang itong theory ng childhood development. So mas maganda po talaga kung makikita kayo ng mga professional. And minsan nagkakaroon po ng mga overlap yan sa iba't ibang uri ng sakit. So maganda, maimbestigahan at mabigyan po kayo ng tamang gamot.